Dati kang isang pinakamagaling na special forces. Pero bigla kang napadpad sa isang primitive na panahon. Naging isa kang batang primitive na 10 taong gulang lang. Dito, hindi lang sa laging kumakalamang sikmura mo. Wala ka man lang kahit anong pang ibaba, pero hindi ka man lang natinag. Dahil sa mga karanasan mo sa dati mong buhay. Ang mabuhay sa primitive na lugar na ito, ay sisiw lang para sa'yo. Sa sandaling iyon, ilang babaeng nakasuot ng balat ng hayop ang nagtatakang nakatingin sa'yo. Mukhang sasaktan na naman ng kawawang batang to ang sarili niya. Hindi sila pinansin ni Luo Chong. Hawak ang batong kutsilyo, walang awa niyang hiniwa ang bukong-bukong niyang tinuklo ng ahas. Pagkatapos, itinulos niya sa sugat ang nagbabagang sanga. Pagkatapos ng isang nakakahilakbot na sigaw, nanghihinang bumagsak si Luo Chong sa lupa. Umaasa na lang siyang hindi siya niloko ng instructor niya sa dati niyang buhay. Na kayang patayin ng matinding init ang protina sa kamandag ng ahas. Matapos ang isang gabing pag-aagaw buhay, kinabukasan, parang ipis na hindi mamatay mete, muling bumangon si Luo Chong. Kinuha niya ang isang pirasong tuyong karne mula sa kamay ng isang babae. At mabilis niya itong nilamon. Nang makita ng babae na kayanang kumain ulit ni Luo Chong. May sinabi siyang hindi maintindihan at inaw. Agad na hinarang ni Luo Chong ang babae. Sunod-sunod at kung ano-anong isinenyas niya para humingi pa ng pagkain. Pero syempre, hindi pumayag ang babae kay Luo Chong. Tutal, sa maliit na tribong ito na may populasyon lang na. Mahigit 50 tao, limitado lang ang pagkain na kukuha nila sa araw-araw. Isa pa, panahon na ngayon ng pag-iimbak ng pagkain bago magtaglamig. Kaya naman, inuuna nilang bigyan ng pagkain ang mga malalakas at nasa hustong gulang. Kapag dumating talaga sa puntong kinyo lang ang pagkain, ang unang pababayaan ay ang mga may sugat at kapansanan na tulad ni Luo Chong. Nang maisip niya ito, hindi na mapakali si Luo Chong. Palamig na ng palamig ang panahon. Kailangan niyang makaisip kaagad ng paraan para makapag-imbak ng pagkain para sa taglamig. Pinag-isipan niyang mabuti. Sa ngayon, ang pinakamadaling makuhang karne ay isda. Wala pang 1 kilometro mula rito, mayroong isang maliit na ilog. Pero hindi kumakain ng isda ang mga tao sa tribong ito. Natural lang na wala rin silang gamit panghuli ng isda. Ang tanging hawak niya, bukod sa batong kutsilyo na ginamit niya sa kanyang sugat, ay isang balat ng ahas na may 3 hanggang 4 na metro ang haba. Iyon ang ahas na tumuklo sa binti ni Luo Chong kahapon. Napamura na lang si Luo Chong bago umalis para kumuha ng kagamitan. Ang plano niya ay kumuha ng mga baging para hamabi ng basket na panangkap ng isda. Tutal, sa ganitong sinaunang kapaligiran. At dahil wala pang kahit sinong nanghuhuli rito, siguradong siksik sa isda ang loob niyan. Hindi nagtagal, bumalik si Luo Chong sa kuweba bitbit ang isang malaking bundle ng mga baging. At nagsimula na siyang gumawa ng basket. Nag-uumpisa namang mag-usisa ang mga kalaro niya sa paligid habang pinapanood siya. Puro, oo, lang ang naririnig sa kanila, hindi pa kasi sila marunong magsalita ng maayos. May ilang kababaihan naman na nagbibilad ng dayami malapit sa kuweba. To ang nagsisilbing higaan at kumot nila pagdating ng taglamig. Pero bigla na lang, may narinig na nakapangingilabot na hiyaw mula sa malayo. Paglingon nila sa pinagmulan ng sigaw. Doon sa dulo ng gubat sa bandang kanluran ng kuweba, nakita nila ang balbas erong pinuno at ang 2 pang lalaki. Bawat isa sa kanila ay may yakap na dambuhalang itlog ng ibon. Tumatakbo sila ng mabilis habang sumisigaw sa takot. Kasabay nito ang matitinis at nakabibinging hiyaw ng isang nilalang. Isang dambuhalang ibon na may taas na 3 metro. Ang mabilis na humahabol sa likuran ng pinuno. Agad na sumigaw si Luo Chong. Bitawan nyo na yang itlog. Itapon nyo na, bilis. Pero sayang, walang nakakaintindi sa sinasabi niya. Ayaw bitawan ng pinuno ang itlog na hawak niya. Kaya naman, hindi rin siya tinigilan ng dambuhalang ibon. Maya-maya lang, naabutan na ng ibon ang pinuno, sa isang malakas at malupit na tuka. Doon na siya agad natigok at binawian ng buhay. Nang makita iyon ng 2 pang kasama nila, agad nilang itinapon ang mga itlog na dala nila. Kumari pa sila ng takbo pabalik sa gubat, at mabilis na umakyat sa mga puno. Doon lang sila nakaligtas sa kapahamakan. Pero ang mga bata sa paligid ni Luo Chong, dahil sa sobrang liliit pa nila, at hindi pa kailanman nakaranas mangaso, ngayon lang sila nakakita ng ganoon katakot na eksena. Sa sobrang takot, napahiyaw silang lahat ng malakas. Nawala ng dambuhalang ibon ang target niya. Pero dahil sa ingay ng mga bata, nabaling ang atensyon nito sa kanila. Bigla itong lumingon sa kanilang direksyon. At mabilis na sumugod papunta rito sa kuweba. Nang makita ito ng mga babae sa kuweba, dali-dali nilang hinayla papasok ang mga bata, kasama na si Luo Chong. Pagkatapos, sama-sama nilang itinulak ang isang dambuhalang bilog na bato para harangan ang pasukan. Noong mga 30 sentimetro na lang ang pagitan para tuluyan itong maisara. Isang higanteng tuka ng ibon ang biglang pumasok, mula sa siwang.
Pero masyadong maliit ang butas, kaya hindi na makapasok ang katawan nito. Sa wakas, ligtas na sila. Pero kahit na, humagulgol pa rin sa iyak ang mga bata dahil sa matinding takot. Agad silang sinigawan ni Luo Chong. Tumahimik kayong lahat, kung sino man ang umiyak ulit, itatapon ko palabas. Kahit hindi maintindihan ng mga bata ang sinasabi ni Luo Chong, natakot pa rin sila sa mabangis niyang itsura. Agad silang nanahimik, hindi mawasak ng pulang ibon ang bato. Matapos magingay ng ilang beses, wala itong nagawa kundi lisanin ang kuweba. Nang makita ito, dahan-daang lumapit si Luo Chong sa pasukan ng kuweba. Sumilip siya sa labas sa pamamagitan ng siwang. Sa oras na iyon, wala nang katao-tao sa labas ng kuweba. Pero hindi umalis ang dambuhalang ibon. Lumapit ito sa bangkay ng kanilang pinuno, at sinimulang takin ang kanyang katawan. Nagtiimbagang si Luo Chong. Nagpasya siyang kailangan niyang manatili doon para sa ibon. Natikman na kasi nito ang lasa ng laman ng tao. At alam na nito kung nasaan ang kanilang tribo. Kung magpapatuloy ito, malamang ay hindi na matatahimik ang kanilang tribo. Pero sa ngayon, wala siyang kahit anong armas. Ang paggamit ng kahoy na patpat para lumaban, ay parang pagpapakamatay na rin. Sa sandaling iyon, biglang may pumasok sa isip ni Luo Chong. Kaya naman, agad siyang nagsimulang maghanda. Una, humanap siya ng 2 bato na kasinlaki ng kamao. Pagkatapos ay kinalas niya ang balat ng ahas na nakapulupot sa kanyang baywang. Itinali niya ang mga bato sa magkabilang dulo nito. Pagkatapos niyang gawin ito, bitbit ni Luo Chong ang gawa-gawang panghilages na bato, at sumuot palabas mula sa siwang ng kuweba. Nagulantang ang lahat ng tao sa loob ng kuweba. Sinubukan nilang habulin at pigilan si Luo Chong, at natatakot na baka maakit pabalik ang Kongbird. Kaya naman, nag-aalala na lang silang nanood sa labas na parang mga usisero. Patagang nagtago si Luo Chong sa likod ng mga palumpong. Dahan-dahan siyang sumulong habang nakayuko. Huminto siya ng mga 5 hanggang 600 metro na ang layo niya sa Kongbird. Sa sandaling iyon, abala pa rin ang Kongbird sa masarap nitong pagkain. Ang hindi nito alam, isang kinatatakutang mandirigma na nagpapanginig noon sa kanyang mga kaaway, ay pinupuntirya na siya. Sa sumunod na sandali, dahan-daang tumayo si Luo Chong. Hinawakan niya ang gitna ng lubid na gawa sa balat ng ahas. Mabilis niyang pinaikot ang tirador. Umikot ang 2 bato. Dahil sa lakas ng pag-ikot, agad na umunat ang lubid. Napansin ng Kongbird ang kilos sa direksyon niya. Itinaas nito ang ulo at sumigaw ng malakas. At sumugod ito papalapit kay Luo Chong. Habang papalapit ito ng papalapit, napasigaw sa takot ang mga babae at bata sa kuweba. Pinapaalis na nila agad si Luo Chong. Pero si Luo Chong ay nanatiling nakatayo at kalmado. Ang Kongbird ay 30 metro na lang ang layo kay Luo Chong. Biglang inihagis ni Luo Chong ang tirador papunta rito. Umikot-ikot ang tirador na kanyang binitawan. Pagkadikit nito sa 2 mahabang binti ng Kongbird, mabilis itong pumulupot. Ang Kongbird, na 10 metro na lang ang layo kay Luo Chong, ay biglang nawalan ng balanse at bumagsak. Walang tigil sa pagpagaspas ang 2 maliliit nitong pakpak, pero hindi ito makatayo. Ang babae at ang mga kasama niya sa bungad ng kuweba ay napanganga sa gulat. Nakabukas ang kanilang mga bibig. Hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Agad na tinawag ni Luo Chong ang 2 kasama para hawakan ang leeg ng Kongbird. Samantala, si Luo Chong naman ay dumampot ng malaking bato at buong lakas na ipinukpok dito. Agad na tumalsik ang dugo mula sa ulo ng Kongbird. Hindi na rin ito gaanong nagpumiglas. Ang 2 kasama, marahil ay dahil sa nakitang dugo, ay dumampot din ng bato at ipinukpok sa ulo ng Kongbird. Kasabay ng ilang malakas na kalabog, tuluyan nang nawalan ng buhay ang Kongbird. Tumingin ang 2 kasama kay Luo Chong. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha at takot, ngunit hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Tinanggal ni Luo Chong ang balat ng ahas mula sa mga binti ng Kongbird. Itinali niya itong muli sa kanyang baywang. Muli niyang sinenyasan ang 2 na tulungan siyang dalhin ang dambuhalang ibon pabalik sa kuweba. Ang 2 ay napakasunurin na ngayon. Para na silang mga alagad ni Luo Chong. Nagtulungan ang 3 na hilahin ang mga paa ng dambuhalang ibon papunta sa kuweba. Nang makitang may 3 taong nag-uwi ng ganoon kalaking huli, hindi na rin nakatiis ang mga tao sa kuweba. Sumisigaw silang tinulak ang malaking bato at lumabas ng kuweba para tumulong. Bumaba na rin mula sa puno ang 2 lalaking nagtatago sa di kalayuan. Nasaksihan nila mismo kung paanong mag-isang pinatay ni Luo Chong ang dambuhalang ibon. Labis ang paghanga nila kay Luo Chong. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng kanilang tribo na nakahuli sila ng ganoon kalaking hayop. Pagbalik sa kuweba, sinabi ni Luo Chong sa mga babae na iwan para sa kanya ang mga balahibo. At hayaan na silang bahala sa matitira. Ngayong wala na ang panganib, kinailangan ng ipagpatuloy ni Luo Chong ang paggawa ng kanyang basket. Lumipas ang halos 1 oras. Natapos na ang 2 basket.
Nilagyan niya ang basket ng ilang laman loob ng dambuhalang ibon at naglakad papunta sa ilog. Habang naglalakad, isang babae ang nakakita kay Luo Chong na mag-isang pupunta sa ilog kaya sinundan niya ito. Sa kanyang isip, napakagaling ni Luo Chong. Kaya dapat niyang bantayang mabuti si Luo Chong. Samantala, ang dalawang batang lalaki na kitatanggap lang kay Luo Chong bilang kanilang pinuno, ay nakita na naman na may ginawang kakaibang bagay si Luo Chong. At dahil papalabas ito, agad din silang sumunod. Mabilis na nakarating ang grupo ng 4 sa tabi ng ilog. Tumayo muna si Luo Chong sa pampang at nagmasid ng mabuti sa paligid. Pero habang tumatagal ang pagmamasid niya, lalo siyang kinakabahan. Sa loob lang ng ilang minuto, nakakita na si Luo Chong ng ilang beses na kinakain ng malaking isda ang maliit na isda. Mayroon palang mga isdang kumakain ng karne sa ilog na ito. Pero kailangan niyang aminin na napakaganda talaga ng kalikasan dito. Napakalinaw ng tubig sa sapa at kitang-kita ang ilalim nito. Marami ring isda sa loob nito. Nang makapili na siya ng pwesto, naglagay siya ng ilang laman loob ng dambuhalang ibon sa basket. Sa kanya hinawakang mahigpit ang lubid na damo sa basket, at inilagay ang basket sa ilog. Mabilis na kumalat sa tubig ang amoy ng dugo at laman. Ang mga isda sa loob ng 20 metrong paligid ay nagsimulang magkagulo. Mabilis na lumangoy papunta sa direksyon ni Luo Chong. Nagunahan silang pumasok sa basket para pag-agawan ang mga lamang loob. Biglang hinayla ni Luo Chong ang basket paahon sa tubig. Maliban sa mga nakatakas, may natira pang 4 na malalaking isda sa basket. Pero ang mga isda sa ilog ay hindi man lang tumakas. Sa halip, nagkumpulan pa sila sa ilalim para mag-agawan sa mga lamang loob. Dahil dito, biglang naramdaman ni Luo Chong na para siyang nagpapakain lang ng isda sa parke. Hindi niya mapigil ang matawa ng malakas sa sobrang tuwa. Mukhang hindi pa talaga nakakita ng ganitong patibong ang mga isdang ito. Kahit ganito kasimpleng pain, hindi pa nila mahalata. Gulat na gulat ang dalawang bata at ang kasama nilang babae. Gamit ang kakaibang bagay na iyon, inilagay lang sa tubig. Tapos biglang hinayla pataas. At nahuhuli na ang mga bagay sa tubig na walang paa. Pero para saan ang mga nahuli nila? Hindi pa rin nila maintindihan. Ibinuhos ni Luo Chong ang 4 na isda sa lupa. Matapos linising mabuti, kumuha siya ng isang piraso ng hilaw na isda at isinubo ito. Habang pinapanood nila si Luo Chong na ngumunguya ng hilaw na isda, agad nilang naintindihan na pagkain pala iyon. Kaya ginaya rin nila ang ginawa ni Luo Chong. Kumuha ng isang piraso at isinubo rin. Agad na nagliwanag ang mga mata ng babae. Nalaman niya agad na isa itong bagong mapagkukunan ng pagkain. Habang sumisigaw sa tuwa, sumesenyas siya kay Luo Chong na turuan siyang manghuli ng isda. Pero hindi siya pinayagan ni Luo Chong na gawin iyon. Sa halip, binigyan niya ng gawain ang 3. Ang babae at isang bata ang bahala sa pagkatay. Ang isa namang bata ay tinuhag sa damo ang mga nalinis na isda at isinabot sa isang kahoy para buhatin pabalik sa tribo mamaya. Habang si Luo Chong naman ay nagpatuloy sa panghuhuli ng isda. Ngayon, lahat ng isda ay nagkumpulan na. Kaya naman, umupo na lang si Luo Chong sa pampang at sumalok gamit ang basket. Bawat salok niya, marami siyang nakukuha. Naging abala silang 4 buong hapon. Sa huli, mahigit 200 isda ang nahuli nila. Ang pinakamalaki ay may bigat na halos 5 kilo. Siguradong hindi iyon kayang dalhin pabalik ng 3 lang. Kaya inutusan nila ang isang bata na bumalik para tumawag pa ng ilang mas nakatatandang bata para tumulong. Sa huli, ang buong grupo ay nagtulungan sa pagbubuhat at sama-samang nagmarcha pabalik sa kuweba. Samantala, ang mga lumabas para manguha ng prutas at manggaso. Nakabalik na ang lahat ng mga grupo dahil mayroon silang mga kagamitan. Karamihan sa mga nahuli ng mga nakatatanda ay maliliit na hayop tulad ng kuneho at ligaw na manok. Sakto naman, dumating ang mga bata sa kuweba, bitbit ang mga isda. Lahat sila ay nagsisigawan. Ipinagmamalaki sa mga nakatatanda ang kanilang huli ngayong araw. Noong una, medyo nalulungkot pa ang mga nakatatanda dahil sa pagkamatay ng pinuno. Pero nang makita nila ang huli ni Luo Chong ngayong araw, agad silang sumaya ulit. Agad nilang nakalimutan ang trahedya ng kanilang pinuno. Pagkatapos linisin ang huli ngayong araw, lumabas ng kuweba ang lahat ng miyembro ng tribo. Sa may bakana ng kuweba, may malaking banta ng kahoy na panggatong. Nakalagay sa ibabaw nito ang katawan ng pinuno. Isang matandang lalaki na may 2 sungay ng tupa sa ulo ang nagsindi sa banta ng kahoy. Mabilis na nilamon ng naglalagablab na apoy ang katawan ng pinuno. Tumatama ang liwanag ng apoy sa mukha ng bawat isa. Napapalunok ng laway ang mga bata sa amoy ng nasusunog na laman. Wala silang nararamdamang kahit kititing na lungkot. Ang mga nakatatanda naman, dahil may bago na silang mapagkukunan ng pagkain, ay kalmado lang ang mga mukha. Samantala, sinamantala ni Luo Chong ang pagkakataon para obserbahan ang tribong ito. Ang tribong ito ay may 52 miyembro sa kasalukuyan.
May 8 adultong lalaki, 15 adultong babae. Ang natitira ay puro mga bata na. Yung nagsindi ng apoy kanina ay ang elder ng tribo. Dahil siya ang pinakamatanda tingnan. Kinikilala siya sa tribo bilang pinakamatalinong tao. Pero mukhang pangalawa na lang siya ngayon. Dahil pinapalitan na ni Luo Chong ang pwesto niya sa isip ng lahat. May isa ring lalaki na may 6 na daliri sa kamay. Ang paborito niyang gamiting sandata ay isang pamalong kahoy. Siguro dahil ito sa inbreeding. Medyo mukha siyang hindi matalino. Sa tabi ni 6 na daliri ay isang lalaking may kwintas na gawa sa balahibo. Mukha namang listo ang isang to. Katulad ni 6 na daliri, gusto rin niyang gumamit ng pamalong kahoy. Sa likod ni balahibong kwintas ay si bato na may suot na kwintas na buto. Ang madalas niyang gamiting sandata ay mga bato. Medyo malayo sa kanila ay isang 15 taong gulang na binatilyo. Ang lalaking ito ay may isang kanang tenga lang. May 4 na peklat pa sa kaliwang pisngi niya. Ang armas niya ay isang tinidor na gawa sa hinasa at tuwid na buto ng hita. Katabi ni isang tenga si Pangil. Ang kanyang ama ang pinuno bago pa ang huling namuno. At ang armas na hawak niya ay 2. Pangil ng saber-tooth tiger na mahigit 1 talampakan ang haba. At ang isa pa ay ang pinakamatangkad sa buong tribo, si Malakas. Matipuno at malakas ang katawan. Simple at magaspang ang kanyang armas. Isa lang itong buto ng hita. Ang huli ay si Bukol na nakatungkod. Araw-araw siyang sama-sama ngayon sa grupo ng mga nangangalap. Siya ang laging nakaatas na magbukas ng daan at magbantay. At mahilig din siyang maghasa ng mga kagamitang bato. Sabi nila, ang pinakamalaking pangarap niya sa buhay ay ang makagawa ng isang palangga ng bato. Sa madaling salita, sa lahat ng tao, sina isang tenga, pangil, at malakas. Ang maituturing na pinakamalalakas na mandirigma ng tribo. Matapos sunugin ng pinuno, tuluyan ng dumilim ang kalangitan. Sa pangunguna ng elder, pumasok ang lahat sa kuweba at sinimulan ng paghahati-hati ng pagkain. Dahil hindi pa nakakakain ng isda ang lahat, espesyal na hinayaan nilang si Luo Chong ang maghati nito ngayon. Kumuha si Luo Chong ng isang isda na niluto na kanina pa. Ipinakita niya sa kanila kung paano kumain at mag-alis ng tinik. Ginaya naman siya ng lahat. At sarap na sarap sila sa pagkain. Siguro dahil ito ang unang beses na nabusog sila. Lalong sumasaya ang lahat habang kumakain. Nagsimula pa nga silang sumayaw habang kumakain. Ang tanawin sa kanyang harapan ay biglang nagbigay kay Luo Chong ng pakiramdam ng isang tahanan. Tahimik na nanumpa si Luo Chong sa kanyang sarili. Nagagabayan niya ang tribo tungo sa mas magandang pamumuhay. Nang matapos kumain ang lahat, ang elder na may suot na sungay ng kambing ay kumuha ng isang piraso ng uling at sa pader ng kuweba. Iginuhit ang tagpo ng paghuli ni Luo Chong ng isda sa ilog. Samantala, nasa isang tabi naman si Luo Chong at tinuturuan ang mga babae na maglala ng basket. Nilagyan pa niya ito ng 2 lubad na damo para maging isang basket na maaaring isang likod. Sa ganitong paraan, hindi na nila kakailanganing gumamit ng mga balat ng hayop para paglagyan ng mga butil. At mas magiging mabilis ang kanilang pangangalap. Nagustuhan agad ito ng ilang mga babae. Halinhina nila itong sinubukan sa kanilang likod ng paulit-ulit. Ayaw na nga nilang bitawan pa. Sa huli, napagkasunduan na lang nilang bukas na kumuha ng mga baging para sila na mismo ang gumawa. Bilang pasasalamat, pumili sila ng 2 piraso ng balat ng USA at ibinigay sa kamay ni Luo Chong. Mula noon, si Luo Chong na ang naging kauna-unahang bata sa tribo na nakasuot ng balat ng hayop. Pero hindi naging maramo si Luo Chong. Kumuha siya ng isa para sa sarili niya. At ang isa naman ay ipinamahagi niya sa mga ina ng mga batang may edad 2 hanggang 3. Para ay gawa nila ng damit ang kanilang mga anak. Dapat nating malaman na mahina ang resistensya ng mga bata. At sa sinaunang lipunan, wala pa talagang teknolohiyang medikal. Isang simpleng sipon at lagnat lang ay sapat na para kumitil sa buhay ng mga batang iyon. Kaya naman, hindi kalabisang sabihin na ang isang pirasong balat ng USA ay katumbas na ng isang buhay. Naniniwala si Luo Chong na kung darating ang araw na siya naman ang mangangailangan ng tulong nila, tiyak na hindi sila magiging walang utang na loob. Kinabukasan, maagang nagising si Luo Chong. Matapos ang isang simpleng military exercise, medyo natuyo ang lalamunan ni Luo Chong. Pero pagtingin niya sa batong palangga na kung saan sabay-sabay umiinom ang lahat, hindi pa rin niya maatim uminom. Mukhang oras na para gumawa ng mga lalagyan ng tubig. Hindi nagtagal, maingay na rin nagsilabasan ng kuweba ang mga katribo. Ngunit ngayon, hindi sila nagmamadaling lumabas para mangaso. Tinipon ng elder ang lahat ng adultong lalaki sa bakanteng lugar sa bungad ng kuweba. Sa sandaling iyon, hawak niya ang koronang gawa sa berdeng balahibo na para sa pinuno. Mukhang muli silang pipili ng bagong pinuno. Hindi sila pinansin ni Luo Chong. Tumalikod siya at naglakad papunta sa ilog. Hindi pa naman siya adulto, kaya wala siyang karapatang sumali sa ganitong uri ng halalan.
Ngunit hindi inaasahan ni Luo Chong na pagkatapos lang ng 2 hakbang. Tinawag siya ni Doer. Habang hinihila siya palapit sa Elder. Habang naguguluhan pa si Luo Chong. Nagsimulang magsalita ang Elder habang sumesenyas. Base sa mga kilos niya, kinikilala ng lahat ang lakas ni Luo Chong. Gusto nilang sumali si Luo Chong sa pagpili ng bagong pinuno. Kung ganoon, syempre hindi pa lalampasin ni Luo Chong ang pagkakataong ito. Tanging sa pagiging pinuno lang niya mapapasunod ang lahat. Simple lang at brutal ang paraan ng pagpili ng pinuno. Walang pwedeng gumamit ng anumang armas. Bawal ding manakit ng malubha. Kung sino ang pinakamalakas, siya ang susunod na pinuno. Hindi nagtagal, sunod-sunod na nagwagi sina Isang Tenga, Pangil, at Dali. At dumating na ang oras ng kanilang pagtutuos. Dahil alam niyang dehado ang kanyang pangangatawan. Hindi muna sumali si Luo Chong para humamon. Unang naglaban sina Isang Tenga at Pangil. Nagpalitan lang sila ng suntok at sipa. Walang kadiskarte ang laban nila. Purong palakasan lang talaga. Hindi gaanong maganda ang resistensya ni Isang Tenga. Pero malakas naman ang bigla ang atake niya. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng pagkakataon. Sa isang mabilis na talon, binaganan niya si Pangil. Sinubukang pumiglas ni Pangil pero hindi na siya makabangon. Hingal na lang siya. Kaya labag man sa kalooban, napilitan siyang sumuko. Initigan ni Isang Tenga ang koro ng gawa sa berdeng balahibo na hawak ng Elder. Hindi niya napigil ang sumigaw sa sobrang tuwa. Isang sigaw ng tagumpay, at isa na ring hamon para kay Dali. Agad namang tumayo si Dali. Sa tangkad niyang 1 metro at 70 sentimetro. Para siyang isang toreng bakal kung tumayo. Agad naramdaman ni Isang Tenga na parang wala siyang kalaban-laban. Pero hindi siya natinag. Sa halip, sumigaw siya ng malakas. At unang sumugod. Pero laking gulat niya, paglapit pa lang niya kay Dali. Agad siyang sinunggaban ng malapandakot nitong malalaking kamay sa magkabilang balikat. Bago pa man siya makakilos, umalingaw-ngaw sa tainga niya ang isang malakas na sigaw. At bigla na lang siyang lumipad ng ilang metro. Kalabog, bumagsak siya sa lupa. Hindi siya kaagad nakatayo. Tuwang-tuwa namang dinagukan ni Dali ang kanyang dibdib. At tatalikod na sana para kunin ang korona mula sa Elder. Ang mga katribo naman ay nagsigawan sa tuwa. Tanda ng pagtanggap sa kanilang bagong pinuno. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang boses ang narinig na sumingit. Teka lang, huwag kang atet.